Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ang balita ngayon kung saan inilahad niya dito yung mga listahan ng mga kongresista na nakatanggap umano ng mali-malitang pera galing sa mga ex-marines. Sobra 22 congressmen and congresswomen ang nakalagay dito. At dito kapansin-pansin, yung mga maiingay, mga anti-Sara Duterte o anti-Duterte, sila yung di umano'y nakatanggap. Ito. Sino bang? Joel Chua. Diba? Yan ang chairman ng Committee on Good Government noong 19th Congress. Sila yung nag-imbestiga sa mga anomalya kunuhay ni BP Sara. Joel Chua, Janet Garin, yan, Jay Conghon, Jerbil Loistro, nako, Paulo Ortega, ito yung mga maingay na mga young guns, Erwin Tulfo, meron pa, Laila de Lima, nako. Salamat at may mga Marines na nagsabi sa kanilang nalalaman. Although expected ito na pasinungalingan. Example, Abante, ang number 1 sa listahan, si Congressman Abante. Kasama yung mga Quadcom chairman, Abante, Barbers, Paduano, Dan Fernandez, kasama rin. Then itong mga maingay nga, Zia Adjong, yan pa Joel Chua, Jay Conghon. So, lahat sila sigurado walang aamin, puros pasinungalingan. But expected na yan. Kasi ito, aligasyon pa man lang. Kailan kung nanood kayo sa press conference kahapon, to me personal marami silang resibo, mga pictures, pag-deliver, mga and bahala na tayo kung kanino tayo maniniwala sa mga pahayag ng mga kongresistang ito na lahat sila siguradong hindi amin, or itong sinasabi ng ex-marines na ito. Ako, paniwala ko sa kanilang sinasabi dahil motibo. Ano bang motibo nila? Bakit sila lumabas? Kung ako ang nasa kanila, mas mabuti tumahimik na lang ako dahil wala na akong ibang isip eh. Well, trabaho ko lang yan. Inutusan, sinuldoan ako, di gawin ko. Ganun lang yun. Bakit sila lumabas? Naniniwala ko sa paliwanag nila na sa kanilang pananahimik, ginigipit sila, tinatakot. Nung hindi na nila makayanan yung panggigipit, pananakot, nagkaisa sila. Lumantad na lang. Kasi nga, tinatakot din eh. Kahit nagtahimik, di lumantad na lang. Bahala na mga dating sundalong mga ito sanay yan sa gipitan. Lumaban na lang. Ayan. Kaya ako, paniwala ako sa kanilang mga sinabi. Although, sa court of law, I don't know kung anong mangyari sa kanilang testimonya. Kung, ombudsman, sinubmit ng kanilang abogado ang affidavit nila sa ombudsman. Aaksyonan ba ito sa ombudsman? I doubt so. Sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, papatawag pa sila sa isang hearing? Sana nga. May konting pag-asa pa ako kay Senator Lacson, although maliit na lang. Kasi nga, iba pinafinalize na nila yung Blue Ribbon Committee report. Kaya may posibilidad na hindi na. Isibit balikat na lang yan. Bahala ng ombudsman, bahala. Tapusin na namin ang aming report. Ayun.
But at least tayo, taong bayan, nagkaroon tayo ng additional information. Pasensya na kayo maingay. May construction dito sa malapit sa akin. No? Namumutol sila ng kabilya. Bahala na tayo mag-decide on our own sino ang nagsasabi ng totoo. Ako, saludo ako sa mga Marines na ito na isinaya ang kanilang pamilya, buhay sa paglalantad at pagpirma ng isang sworn affidavit. Marami nang nagbabanta sa kanila, nakakasuhan daw sila. Una si Trillanes. Pangalawa si COMELEC Chairman George Garcia, pinag-iisipan kung sasampahan. Sino pa? And I believe may marami pang susunod. Kasi kung talagang hindi totoo yung pag-deliver, di sampahan mo ng kaso. Kaya lang kung tatahimik, I don't know. Punta tayo sa ibang issue, sandali. Yung It's Too Big video ng mga taga-palasyo. Hinahamon sila ni Dean Chase. Sampahan niyo ako ng kaso. Hanggang ngayon, tahimik ang palasyo. Ayaw naman nilang magsampa. Ay, bakit? Bahala na tayo So ito, sige. Naghihintay yung mga Marines. Sampahan nyo ng kaso. By the way, pati pala si Senator Soto, yung mga nakalagay doon ng mga Senador Soto, Mark Villar, Loren Legarda, and ex-Senator Bong Revilla, 4 na senador yung nakalagay sa kanilang affidavit. But ang pinakamatindi, nandyan din pala si Sandro Marcos, kasama, nandyan si Romualdez. Ang pinakamatindi, pinakapasabog sa lahat, nag-deliver din sila sa bahay mismo ng Pangulo, sa 41 Forbes Park, at saka sa Paway, Ilocos Norte. Hanggang ngayon, wala pang sagot ng Malacanang. Hinihintay natin. But ako, expected ako na, alam nyo naman ang style ng Ticler. Fake news yan, sinungaling yan, paninira lang yan. Ganyan. So, again, taong bayan, bahala na tayong humusga sa ating puso't isipan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kay gitagaan ni among ato. Balay. Wala ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop ni Angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa yuta ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, planggana. So lisod gud ang ilang pagpuyo. Pasin. Unsay mong mesulti ante nga giyatagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay gitagan niyo sin nga panalangin. Nga makaatop na gid mo. Makaatop gid ni. Pila na katuig anti ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na anti katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gid anti ang inyong kahimtang ba? Oo. So
So salamat kayo ante. Salamat din sa Oo.